F3 pala. Pagod na ako. Ano ba yun? Ano bang gusto nyo? Meron na naman kayo reklamo? Meron na naman kayong kailangan ng payo? Idudulog? Pero, ginusto natin to. So, okay. Welcome again to Cubs Help with Gina Liu. So, August pa rin, diba? Ano ba pinag-usapan natin last week? Wikang Filipino. Alam ko na. Malapit na ang Ghost Month. So, Chinese ako, diba? Pero, guys, pusong Pilipino to. Hindi ako spy. Ha? So, wag niyong sasabihin dahil liw ako. Diba? Liyungkod lang. Pero, kahit liw ako, born and raised na ako dito sa Pilipinas. If I'm not mistaken, August 23 to September 21 ang Ghost Month. Ano ba mga nangyayari sa Ghost Month? Ay, sorry. Lumalabas ang chagiging Chinese ko. Ano bang nangyayari Ghost Month? Ghost Month, para yung mga pamahiin na Pilipino. Diba? Dami daw kalat ng mga multo. Ito, dito sa isang buwan, dito sila talaga ikot-ikot. So, syempre, bigay tayo respeto sa mga kaluluwa. So, ano ba nangyayari Ghost Month? Marami bawal Ghost Month, diba? Una, ikaw bawal sign contract. Diba? Malas contract. Ano pa? Ikaw bawal renovate, bawal galaw-galaw bahay, bawal tusok lupa. Diba? Ikaw din bawal kaya labas-labas gabi. Bawal ka ingay, bawal ka lakwatsa, ganon. Bawal ikaw suot mga maiitim na damit. O kaya mga mga masaya, mga red, o mga pula. Pareho lang yun, diba? Ganon, o itim. So, ano pa mga bawal? Kayo mga tanod, kahit kayo mga Pilipino, kayo ba meron alam pamahiing Ghost Month? Ting! Kayo! Panalo sa bingo, plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, plus. Wala kayo alam. Wala, okay. Ano pa mga bawal Ghost Month? Ikaw bawal masyado travel. Yes. Tapos, nakakalungkot, August 20 to September 21, kung iyon patak birthday, palibang mo muna. Bawal ka celebrate. Pwede siguro late celebration. Yun. So, ayan. Tanod! Ikaw melon? Anong melon? Sorry, okay. Babalik tayo. Meron na tayo yun pa rin pala. Meron tayo sulat. Okay. Yan. Sige. Sige na lang. Kasi gali ako meeting suot ko na yung salamin ko. Yan. Ito ay isa sa mga sulat ng ating constituents na may problema. Haba nito, ha? Okay. Sabi niya, my soon-to-be husband chooses to drink instead of me and my baby. Ba't ka naman niya iinumin? What? Diba? Ano ba ibig sabihin nito? Okay. Gusto niyang uminom lang ng uminom kaysa alagaan yung asawa niya at saka anak. I'm currently pregnant. Okay. Almost 5 months now and sobrang hirap na hirap ako everyday dahil sa pregnancy symptoms that I even had to take LOA or yung leave of absence for weeks now. Nagsabi sa akin yung asawa ko na nagpapatulong daw ulit yung pinsan niya na ayusin ang kwarto niya sa bahay. But this is not the first time. Since last month, every Friday, after work, until Sunday ng hapon, nagsistay siya doon. May time na until Sunday pa. The first time is sa resto bar sila. Then nag-continue pa ng inom hanggang umaga.
Pag-uwi ng bahay ng cousin niya, halos wala silang nagagawa or natatapos kasi biglang wala palang gamit or sarado ang bilihan ng materyales. Ganun every time na nagpupunta siya, inom lang hanggang umaga kahit may sakit or puyat, go lang. Oh, no! I understand na baka need niya rin ng kakwentuhan na lalaki or maglibang since I know stress siya sa work and now na we're getting married na this end of July. So ano kaya nangyari? August na. What hurts me this time is nag-lie na naman siya na nagpapatulong ulit yung pinsan niya when I saw their conversation and siya ang nag-aya at nag-schedule 3 days ago pa. Tapos medyo may time management yung asawa mo. He's telling me the total opposite. And now, this is the first time na nagsabi ako na pas na muna. Kasi ilang sunod na linggo siyang umiinom na puro hard pa. He stopped drinking before, but recently lang siya nag-start ulit simula nung lumabas sila ng cousin niya. Pinaliwanag ko na hindi lang muna this day kasi marami ring need na tapusin at i-prepare para sa kasal. Pero it seems na ako halos ang nagpa-plan. Nakikipag-usap sa mga tao, nagpupuyat, kakaasikaso at naglalakad ng mga requirements. Kasi nga, morning ang work niya at ako naman night. I couldn't even sleep ng diretso. Max na yung 3 hours na tulog everyday. Last time na umuwi kami sa family ko para magpamigay ng invitation, sobrang sama pa ng loob niya. Kasi pagod daw siya at inaaya raw ulit siya ng cousin niya. Natanggihan daw niya since need namin magbigay ng invitations. The whole weekend nagrarant siya na kung ganun daw pala, dapat ako na lang ang umuwi sa amin kasi wala naman daw pala siyang halos na pala. He's letting me na mag-commute na mag-isa for 2.5 hours. Knowing na nahihilo ako sa bus at nasusuka lalo na buntis ako ngayon. Which is, di naman ako ganun before. Ngayon, he's not taking no as an answer and is calling me toxic. He's guilt-tripping me na if di raw ako papayag, sabihin ko na daw para di na raw umasa yung cousin niya na makakatulong siya. Sasabihin na rin daw niya na di ako pumayag para malaman ng cousin niya gaano ako ka-toxic. He's saying na blame shifter daw ako. Mana sa pinagmanahan. Dahil nakasanayan sa previous environment. Mind you, hindi ako pala inom before pa ako magbuntis. He's even comparing me sa friends niya na buti pa yung friends niya, alam raw na mas gusto niya uminom sa bahay. What? He's denying na ang reason ng pagpunta niya is inom. Na-foresee na raw niya ang magiging buhay niya sa kamay ko. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung mga sinasabi niya. All I know is that sobrang napapagod na ako sa lahat. Sa work, sa pag-asikaso ng kasal, sa board review, at stress ngayong buntis ako. I feel so alone and neglected. I don't feel seen, appreciated, and understood. Aww. I don't even feel loved. I don't even know myself anymore. I just want to rest. At doon na natapos ang buhay. Ay, hindi ka. Sorry. Hindi pala natapos ang buhay ng Chinstituents na. So, grabe medyo heavy din to kasi una sa lahat, kaya ako nabibigatan kasi wala naman po akong asawa. So, ako ang ano ko dito, ang take ko dito, nakausap mo ba yung pinsan niya? Lalo na nagbago yung lahat, hindi siya pala inom dati. Diba? Tapos may trabaho yung asawa mo Parang, sige, tanggalin na natin sa formula yung baby mo tsaka ikaw, tapos plus yung wedding. Pero may trabaho siya So, physically, he needs to rest for work. Tapos, all of a sudden, nangyari lahat ng to. Because, nagkita sila nung pinsan niya. Baka, ang hula ko dito, baka, isa yung pinsan niya sa nag-uudyok sa kanya. Kumbaga, in layman's term, BI, diba? Baka bad influence. Oh, no! So, may something dito sa pinsan niya. Hindi pa natin alam kung ano ba tong pinsan niya. Diba?
Pinsan ba talaga niya to? O baka, baka kabet? Diba? So, ano kaya ang nangyari? Natanong mo ba si soon-to-be husband, bakit bigla kang nagbago? Kasi alam mo, importante yan eh. Especially, you are in a crucial part of your relationship na papasok na kayo sa marriage. And alam naman natin na in the whole wide world, Vatican lang at ang Pilipinas ang walang divorce. So, mahirap ang mga ganitong klaseng eksena. Ito yung dapat, lalo na sa Pilipinas, pag nag-iisipan nyo, kung dapat na ba kayong magpakasal. Dahil pag natali kayo, guys, sobrang hirap magpa-anal. 'Di ba? So, tanungin nyo, crucial tong phase nyo ngayon eh. Dapat dito kayo nag-iisip. Actually, alam mo, meron ako mga kaibigan na 10, 11, 12, may 15 years nag-break. Meron ako isang kaibigan, nag-propose na, fiancé na sila, nag-break. At meron din ako mga kaibigan na kasal na, pero nag-break. Alam mo, ako since I came from a broken family, parang etong tatlo na to, okay na lang to, na nangyari to. Well, not for the third one, pero itong dalawa, parang okay na lang kaysa pumasok na kayo into marriage. Tapos wala na kasing wala nang balikan yun eh. 'Di ba? As for dito sa Pilipinas, 'di ba? Tapos itanong mo sa kanya, bakit kailangan niya magsinungaling? Kasi kailangan mo rin mag-assess ng sarili mo if baka masyado ka nagiging mahigpit. Baka pumapalo yung pregnancy brain na tinatawag nila, 'di ba? Baka unconsciously nasasakal mo na siya, pero hindi mo nahahalata because of your pregnancy. 'Di ba? Eh, kung dati naman pinapayagan mo siya uminom, bakit ngayon nagbago? So, it's either nandun yun sa subject, sa nakakasama ng subject, o ikaw mismo. Yun ang problema. Eh, kayo, meron ba? Tanod. Oh. Anong komento na itong tanod? Oh, ano yun? Kags, hindi kaya tulungan mo rin ako. Medyo nako-confused din ako, Kags. O, diba? Wala akong suggestion. Ba't pati yung tanod nagpatulong sa akin? Oh. Because you're my source of strength. Wow! You're my Hindi, refuge Kags. and strength. Yeah. Oh. Hindi, ako here ako dun sa sinabi mo about sa cousin. Parang gusto ko din tanungin kung cousin ba yon or cousin Eme. Yes, pwede kasi. May ganong angulo. Pero ano kaya, sana nagkausap sila. Ito na naman tayo sa communication is the key. Baka wedding jitters si Koya. Pwede. Kinakabahan. Pwede rin. Sa mga constituents natin, yung wedding jitters, ito yung halo-halo eh. Maybe you're stressed, you're excited, you're pressured. Kasi sabi ko nga, crucial tong part na to eh. So, kung kailan pa kayo ikakasal, doon kayo na medyo nagkakalabuan, medyo hindi nagkakaintindihan, nag-aaway, 'di ba? So, ito yung wedding jitters. Baka may wedding jitters, in-explain ko lang. Ayun. Tama naman yon. Tama nga yung sinabi mo. Hindi. Nalito, di ba? Baka nagkaka-wedding jitters. Oo, si Kuya, nagkaka-wedding jitters siya. Tapos, hindi sila nagkausap, di ba? Pero, eto naman, bilang ako ay isa ding babae, payo namang part ito, Kags, kay girl, di ba? Bilang engaged nga sila. Ang ganda na ngayon mo na-realize yung ganyan. Ang ganda na may realization ka prior to the wedding. Echoing ulit ko ano yung sinabi mo kanina, Kags, na meron kang tatlong binanggit, di ba? Yung So, mag-jowa, mag-fiancé, tas diba? yung kasal na. The fact na naramdaman mo yan before the wedding, I'll take it as a sign. Diba? Baka itong sign na to ay magsisave sa'yo. Kasi yun nga, may pregnancy brain, pagod na pagod ka sa lahat.
Tapos nakikita mo na ang dahilan is inom. At sinabihan pa siya na nakikita ko na kung ano yung magiging buhay ko pag nagsama tayong dalawa. So ngayon, make a list. Ilista mo yan, girl. Babae sa babae na kaya ko bang samahan yung ganitong klaseng lalaki na victim blame? Alam mo yan, parang gano'n. Baka ito yung ano eh, di ba? Ito yung way ni Lord na Yes. sabihin sa'yo na I showed you the signs early. Yeah. So, Oo. up to you to decide. Yes, yun na nga, Kags. Yes. And Alam with mo, that, yeah. speaking of yung mga wedding jitters na yan, meron akong friend, teka, tatawagan ko Kasi ito kakakasal lang nito eh. Ito, lalaki pa. At least lalaki sa lalaki sila. Wait lang parang ako din naman to, pag pag nag-comment, parang ako din. Hello, Beb. Beb. Beb, Yes, Beb. I miss you. I miss you, Beb. Love you. Sabi ko, hindi ako makapag-comment kasi wala naman ako asawa eh. Kaya sabi ko, etong magko-comment, parang kamukha ko lang din naman eh. Diba? Kambal ba? Parehas mo kambot. Oy! Hindi, pares gwapo. Hindi, ito Maganda. nga. Alam mo, ang hirap kasi dito, ang hirap nung kwento nitong constituent ko eh. So, tanong na lang kita, ano bang ginawa mo na lang nung nagpe-prepare kayo nung kasal? Paano ka muna nag-propose doon sa asawa mo ngayon? Nag-propose ako doon sa May Taiwan. Oo, in-upload mo yun. Oo, doon ako nag-propose sa May Taiwan. Tapos kinakabahan-kabahan pa ang bida kasi ituto ko pa nga sa akin yung sing-sing ang puto. Aray ko. Dahil hindi ko nga alam. Tapos, ayun. May plano na kami. Dapat nga next year pa eh. Next year pa kami magpapakasal eh. Wala, nandito na to eh. Maramdaman mo na lang, di ba? Oo, sabi ko, mas okay na to. Kasi patagalin pa. Ganon din naman, kakasal din naman kami. So, simula nung nag-propose ka hanggang kinasal kayo, ang ikli na lang nun, parang ilang buwan lang yon. Ilang buwan lang, 4 na buwan yung preparation namin. So, bago ka nag-propose, wala talaga kayong plano pa magpakasal? Hindi, balak sana namin, nung nag-usap kami ni Joy noon, nung nag-propose ako sa kanya, kailan mo balak magpakasalan? Dapat yung balak namin next year pa. Nagtanong ako kay Boss RDR ng kung may venue siyang kilala. Yun. Naramdaman mo na lang. Naramdaman ko available daw ng May. Puta, sige, May na. Wow. Bilis din 4 months lang. Pero nagkaroon ba kayo nung, alam mo ba yung tinatawag na wedding jitters? Yung parang, may hindi kayo pagkakaintindihan, nagkakalabuan kayo, o kaya, syempre dala ng pressure, nagpe-prepare kayo sa wedding eh. Sa akin, wala naman. Pero sino nag-prepare? Yun ang tanong. Ang nag-prepare talaga, halos lahat, si Joy. Pero kahit paano naman, na nakakatulong din naman ako. Kasi, umahanap ako ng pampakasal tapos siya nabahala sa Aray ko! Ikaw ang financial. Yes, babe. Yes. Oo. Kaya sabi ko sa kanya na lang, tulungan kami. Sabi ko, halika na, bahala muna. Saan siya na? Para kahit pa paano, makakuha tayo ng pampa-discount. Yes. Yun ang mahalaga. At least tulungan kayo. Ikaw sa pera, siya sa preparation. At least tulungan pa. Tulungan lang ka. Yun ang mahalaga. Ayun. Salamat, Beb. Thank you so much. Ayun lang yung tinanong mo. Congratulations dahil, may asawa ka na ba? Naiiyak ako. Ikaw na next mag-propose ka na. Hahanap pa muna ng pagpoproposan. Yan. So, thank you so much, Beb. Ingat Love ka you. dyan. Love you. Go! Ayun. So, alam niyo kung di niyo pala kilala kung sino yung kausap ko. Yan po ang isa sa mga kamukha ko na si Joel, aka Malupiton. So, ayun, narinig niyo naman. Feeling ko ang pinaka point lang dito. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Kailangan niyo magtulungan eh.
Di pwedeng isa lang. So, sa ating constituent na letter sender, itanong mo rin kung is it worth it to stay in this relationship or is it time to let go? 'Di ba? You don't have enough time. Ewan ko, August na ngayon. Hindi ko alam kung natuloy yung kasal nyo o hindi. 'Di ba? But I just hope and pray kung ano man ang kinahinatnan, sendan nyo kami sa aming mga socials kung ano ang nangyari sa'yo. If you heard this story, ano nangyari sa'yo? If nag-push through ka, what made you decide na mag-push through with the wedding? And if hindi nangyari, ano yung turning point mo? 'Di ba? So, huwag mong sabihin sa akin na tinuloy mo because of the baby. That's bullshit. 'Di ba? So, baby, pwede mo yung without title, hindi ka man misis, hindi ka man kasal, solo parent ka, walang kaso, may anak ka, masaya yon. Okay yon. 'Di ba? Huwag nating idadahilan palagi na may anak kasi kami, nagsasama lang kami sa anak. Alam mo, isa sa mga napanood ko na dati kasi, yun na naman yung sarado katoliko eh. Kasi talagang nanay ko, nag-lector commentator, mother butler, dalawa na lang po ang hindi niya na papasok na na ministry sa simbahan. Knights of Columbus tsaka lay minister kasi bawal daw babae. Pero kung pwede, baka paging kura paroko pa yun. Pero yung sinasabi ko na itong pagpasok dito sa isang kasal, it's a sacrament. So, you really have to think about it twice, thrice, many, many times. Diba? So, yun. Sana, masaya ka. Tsaka, dahil nga, yun pala yung naalala ko na. Dahil sarado katoliko nanay ko, parang default na, anti-abortion ako, anti-divorce ako, sabi ng simbahan, bawal to. Pero, alam mo, isa sa mga nagpa-realize sa akin na, ganun pala yun. Nung napanood ko yung It Ends With Us. Panoorin niyo yun. It Ends With Us. It's a film. It's a book. Tapos it was turned into a film. Doon ka na-realize na not because pinapasa mo yung isang batas or isang something, does that mean na gagamitin siya ng lahat ng tao. It's only available for people who need it. 'Di ba? So, kung hindi ka naman magpapa-abort, ba't ka mag-a-abortion? Kung hindi ka naman magpapa-divorce or maghihiwalay, ba't naman magdi-divorce ka? So, anyway, humahaba na usapan na to at lumalalim na ang gabi. Please follow our socials kung meron kayong mga reklamo, suggestions, meron kayong mga tanong, o gusto nyo lang idudulog, o pwede lang kayo mag-rant, huwag lang kayo mangungutang, pero pwede kayo mag-solicit. Follow our socials, Kags Help with Chino Liu. Ako po ang inyong Leong Cod, Kags Chino. Bye, kasi may meeting pa ako.